Sa gitna ng kabi-kabilang krimen, payag kaya mga kandidato sa pagkapangulo na ibalik ang death penalty. Si Mayor Rodrigo Duterte naman na sinabi dating may ipinapatay na kriminal, pinaiimbestigahan. Saksi si Cedric Castillo. Gustong paimbestigahan ng Commission on Human Rights o CHR sa Department of Justice at iba pang law enforcement agencies si Davao City Mayor Rodrigo Duterte kaugnay sa extrajudicial killings. Ang kumakandidato bilang Pangulo na si Duterte, inamin na kasi dati na meron na raw siyang mga napatay at pinapatay na mga kriminal. Tingnan yung veracity o katotohanan ng kabuang mga pahayag ng may mga pinatay dahil ating alam naman po ang pagpatay po ay labag sa batas. Bukas naman daw ang Department of Justice sa panawagan. I will just ask for the CHR to send us a formal communication on the matter and indicating there exactly what it is they would like us to look into. Ayon sa aide ni Duterte, sinabi ng alkalde na napapanahon lang ang investigasyon at bukas siya rito. Ang mga kapwa niya tumatakbo sa pagkapangulo kontra sa extrajudicial killings. Lahat ng leader ay kinakailangang nakikitaan na ginagalang ang pantay-pantay na karapatan ng lahat. Mayaman ka man o mahirap. Sa mata ng batas, dapat ikaw ay pantay ang pagtrato. Hindi ako papayag na summary justice. Parang bumalik na tayo sa dark ages no? Na kung saan yung makapangyarihan lang, yung may baril lang, ang siyang iiral. Tungkol sa summary execution, ano yan pro-death yan Hindi ako pro-death Kasi ako, I'm a Catholic. Wala akong dapat kumitil ng buhay ng may buhay. Yung mga nasa pamahalaan, wala rin kung karapatan ko yung mag-extrajudicial killing. Wala pang pahayag ukol dito si Senador Miriam Defensor Santiago. Pangontra krimen din kung kaya payag daw si Duterte sa pagbabalik ng death penalty, partikular para sa mga karumal-dumal na krimen at mga krimeng kaugnay ng iligal na droga. Naisabatas ang death penalty sa pamamagitan ng lethal injection noong panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos at ipinatupad sa panahon ni dating Pangulong Joseph Estrada bago tuluyang tanggalin ng Kongreso noong panahon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Sa isyong ito, tutol din ang iba pang presidential aspirants maliban kay Defensor Santiago na payag sa death penalty para sa drug trafficking. Ako si Cedric Castillo ang inyong saksi.